Sige. Sayang eh. Okay lang. Iba-iba naman kami. Sige lang. Ang gusto niyo, yung magmatangkad o ano lang? Kasi laki na sila ni Jay. Lalaki pa. Matangkad ba, papa mo? Ayan ha. So, let's smile like a celebration. Smiling like a family reunion. Ayan ha. 1, 2, 3. Bakit nyo ah. Hindi, teka lang. Natatakpan yung ano eh. Uniform. Ayan, nasa gitna si Jay. Uy, ano pa? Dito na. Okay, 1. Dito ka. Ayan. O si Sayon, dito ka naman sa pagitan ni Jay. Ayan, okay. Ayan, ang kulit oh. Ang hirap maging cameraman pala. Okay, 1, 2, 3. Huwag ka magtatago ah. 1, 2, 3, and smile. Nalagyan ko ng flash para malupit. 1, 2, 3, and smile. Ang cute nyo. Isa pa. 1, 2, 3, and smile. Okay. Last. Kita yung Jesus Christ eh. Ayan. Kita yung Jesus Christ. Anak, post ka naman ng maayos. Yan na. Okay. Nakakahila yung balikat. 1, 2, 3, and smile. Órale, vato. Órale. Uy, uy. Ah. Win, build, send. King of Kings, Jesus Christ, Lord of Lords. Yung pagbrato nyo. Pagbrato.
niya makikita yung PowerPoint. Hindi niya magagamit. Church na! Oh, pwede, join siya dito. Sabihin mo, join. Dali, join ka na. Customer namin yan sa Pogi naman ni Ram. Ayan, good morning sa lahat. Tumilang ulan. Salamat sa Panginoon, nakarating ang bawat isa ng safe. And inanya ko pong lahat tayo po lahat kami. So yan, grabe lamig, no? Ang lakas ng ulan, gabi, okay ba kayo? Kagabi, lakas ng ulan, grabe. Pero hindi nagpatinag ang mga nandito, pagpapalay kayo ng Panginoon. Sapagkat inulan niyo pa rin siya. Despite of the reasons, pwede naman tayo mag-reason na lang eh. Umulan eh, baha sa amin, itulo. Pero we still think and Holy Spirit convict us to be here para pasalamatan siya sa buong isang linggo. And it's last Sunday of the month now. Oh my God! Matatawag na naman ang July! August. Palakpakan niyo yung sarili niyo. August is coming. Ang bilis! You survive! Ang bilis, di ba? Sabi ka naman ako, lagi ako sabi, Mami, bakit kaya kapag ano yan, Wednesday? Ang bilis na daw ng oras, ang bilis na daw ng panahon, biglang Sabado na agad, Linggo na naman. Pero bakit ang tagal ng Monday? Kaya bakit daw, ang bilis daw pag nag-Friday, pero pagka Monday, ano na naman? Alam niyo, mas mabilis pag tumungtong ang August, tandaan niyo. Pagkatapos ng August, Burr months Burr months na. Mas mabilis yun. Kasi birthday ko yun eh. Hey! Excited! So yan, mas maging excited tayo sa pagpagsama sa ating Panginoon. Simulan natin sa pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon! Pumahig! Sa pahig! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Amen. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon nang wala kang katulad. Sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang katulad. Ang kanyang kabutihan ay walang katulad. At kailanman hindi siya magkukulang sa iyong buhay. Sa ating lahat. Amen. Thank you, God. Yes, Jesus. Kulang ang lahat ng tula, kulang
Sadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, Wala kang katulad. Gawin natin ang Panginoon. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sabihin mo sa Diyos, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, Maging ngayon at kailanman. sa habang panahon, wala kang katulad. Sabihin mo sa Diyos, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa
Agila. Yes. Hallelujah! Let's go! Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod at di mapapagod.
pagpasok ko pala sa church na to, grabe yung presensya ng Panginoon. Amen. Yes, Bawat isa. Lord. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, ipikit natin ang ating mata. Ituon natin ang ating puso, ang ating isip sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Panginoon, tunay nga ikaw ang aming tunay na Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw'y narito sa aming kalagitnaan. Kaya ang Holy Spirit aming mini-welcome at pumasok ka sa church na ito, sa gawain na ito. Hallelujah. Napakasarap magpuri. Napakasarap umawit sa iyo, Panginoon. Ngayong umaga, salamat sa regalo ng buhay na ibinigay mo sa bawat isa. Salamat sa bagong hininga. At higit sa lahat, kami lubos na nagpapasalamat. At kami naririto, tumatayo, umaawit, nagpupuri, sumasamba. Panginoon, ngayong umaga, kami humihingi ng kapatawaran sa mga nagagawa naming pagkakasala, sa mga hayag o di hayag, sa aming mga shortcoming, sa aming mga nagagawa sa araw-araw, maging sa lumalabas sa aming bibig na hindi ikaw ang kinalulugdan at pinagpupurihan, Panginoon. At higit sa lahat, sa aming mga iniisip, huwag mo po'y adya, Panginoon, na may pumasok na kasi liit ang butos ng karayong, Panginoon. Ang aming isip mapasukan ng kasamaan ng hindi magaganda, Panginoon. Kaya kami naririto every Sunday, lumalapit sa iyo, dumudulog, nananalangin, umaawit, sumasamba, at higit sa lahat, nakikinig yung mga mabuting salita, Panginoon. Give us guidance. At pakalinisin mo kami ng yung banal na dugo at gawin mo itong maging kasimputi ng nebe. Pure as snow, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sa mga wala pa po rito, convict their hearts, their minds, na maglaan ng oras, panahon, upang alalahanin ka, Panginoon. Ipadama mo sa bawat isa ang iyong tunay na pagmamahal. Hallelujah. At Panginoon, sa magbibigay na yung mabuting salita ang aming pastor, John Francis Carpio, Panginoon. Itago mo po siya sa iyong likuran. Ano mang lumabas sa kanyang bibig at mamutawi, ito'y nanggaling sa iyo at ikaw ang siyang mapurihan, madakila. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, at higit sa lahat, ang aming spiritual na pandinig. Dalhin namin na inyong mga salita, Panginoon, at gawin mo itong makabuluhan na pumasok sa aming puso. Hallelujah. Hallelujah. Sadyang napakabuti mo, Panginoon, sa iyong mga anak na inunang gawain, na hindi nag-atubili, na gumising ng umaga. Ang sarap kaya matulog sa panahon ngayon, malamig. Pero pinipig mo kami, Panginoon. Binigyan kami ng guidance ng Holy Spirit sa kabila ng katamaran namin, sa kabila ng marami kaming alibay, marami kaming dahilan, marami kaming gawain.
Maraming reason, Panginoon, sa mundong ito. Maraming ginagawa ang aming kalaban upang hindi kami makadalo sa iyong gawain. Pero kami lubos na nagpapasalamat at kami hindi mo kami pinababayaan. Hallelujah! Patuloy mo kami sinasamahan sa gitna ng aming pag-worry, pag-aalinlangan, at pagkatako sa mundong ito. Ikaw siyang tunay na nanaig. At dapat po talagang ikaw ang siyang tunay na aming makapitan sa aming buhay. Panginoon, nalalapit na ang iyong pagdating. Nalalapit na. Nariyan na, Panginoon, kaya hinahanda namin ang aming sarili, ang aming buhay. Higit sa lahat, Panginoon, marami pa kaming aabutin sa paligid, sa mandako, Panginoon, ng lugar ng Caloocan, na mas nangangailangan ng iyong kalinga. Panginoon, bigyan mo kami ng katapangan at tanggalin mo ang aming hiya, ang aming pagkatakot, pagkatuwag, Panginoon, sa pag-iimbita at sa pagkalat ng mabuting balita, Panginoon. Kaya ngayong umaga, wini-welcome namin ang pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Wini-welcome ka namin sa iyong mga anak na inuna ang iyong gawain. Napakasarap din kung alam lang nila na pagpasok mo sa church. Napakasarap ng pakiramdam. Lahat ng worries na nasa paligid, nasa labas, paglabas mo ng pintong ito. Nawawala lahat, Panginoon. Binibigyan mo kami ng peace of mind. Kalayaan, Panginoon, na sumamba. Umawi pa, Panginoon. Sapagkat sa ibang bansa, Panginoon, marami itong mga Kristiyano ang nagtatago kung saan-saan, magpuri lamang sa iyo. Kaya kami dito, sa aming lugar, sa aming bansa, Panginoon, huwag namin aksayahin ang pagkakataon na kami may malaya pa dito na maghayag ng iyong mga mabubuting balita. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We feel your presence sa aming kalagitnaan, Yes, Lord. Panginoon. Tunay nga na kami hindi lang sadyang Jesus. narito Yes, Lord God. sapagkat kami pinili mo, Panginoon. Jesus' name. Panginoon, bagamat may kanya-kanya kaming suliranin, kabigatan na pinagdaraanan, ikaw lang ang siyang aming malalapitan. Ikaw lang siyang aming masasandalan. At higit sa lahat, ikaw lang ang hindi nang iwan sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Ano man ang kabigatan Thank you, na meron Jesus. kami Salamat, sa aming Panginoon. puso, Thank you, Lord. sa aming isip, ikay nananatili. At ikaw lang, Panginoon, ang hindi nakakalimot sa amin. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, alam mo ang laman ng puso at isip ng iyong mga anak. Ang desire nito, Panginoon, alam mo. Kaya kami narito, nananatili, nagiging mas matibay, nagiging mas matatag sa mga dumadaan sa aming mga pagsubok, Panginoon. Kaya welcome namin ang iyong Espiritu, Panginoon, ng pagpapala sa iyong mga anak. Ibuhos mo ito ng siksik-liklik at umaapaw, Panginoon, na hindi namin lubos na kalain na ang aming sisidlan ay nag-overflowing. Yes. At makakabahagi kami sa aming mga kapatiran. Jesus' name. Sa mga taong nangangailangan, Panginoon. Hindi lang naman ito usapin sa pinansyal, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kalinga, sa kanilang mentally, emotionally, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Hallelujah. At itong gawain na ito, patuloy na magtatagumpay, Panginoon. Walang makakalaig. Pagkat kami tagumpay na 2,000 years ago, Panginoon.
at patuloy na naghihintay sa iyong pagdating, Panginoon. Sapagkat napakasarap na kami magkakasama, Panginoon, sa isang paraiso na kasama ka, na kami umaawit. Walang iniisip na anumang sinirang, Panginoon. Wala kami gagawin kundi umawit, sumamba, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa iyong paraiso na namin, Panginoon, na kami malapit na dumating. Hallelujah. Kubera mo ng iyong banal na dugo, ang gawain ito, ang Word of Life Worship Center, kalookan, Panginoon. Yes, Lord. Shield, Panginoon, shield yan, Panginoon, yung banal na dugo. Ano magawa ng tiyabo sa talas? Gawa man yun ang tao, Panginoon. O hindi namin nakikita, we rebuke and shield in mighty name, Panginoon. Ito yung ibabao na namin sa kailaliman ng lupa ito. At wala na ito magagawa sa iyong mga anak, Panginoon. Wala na ito magagawa, Panginoon, sa iyong mga anak na naglilingkod. Yes, Sa kanilang panahon ng oras, Panginoon, upang pagsilbihan ka, Panginoon, at gawin ang mga nakasulat sa iyong banal na salita, Panginoon. Tunay nga napakadakila mo ngayong umaga, Panginoon. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ama, ating Diyos, salamat, Panginoon. Yesus Cristo. Hallelujah! Purihin kita, Panginoon. Tunay na napakasarap. Magpuri at makinig na iyong mga salita. Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, tayo po lahat magsabi na, Amen! Amen! Nagkamaya po bawat isa ang inakawit natin. Halina't sama-sama! Tama. Halina't sama-sama! Purihin natin siya. Halina't sama-sama! Awitin natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Grabe! Naramdaman niyo ba yun? Amen. Grabe yung daloy ng Panginoon, ng Holy Spirit sa ating katawan. Ano nakakapanginig? Amen. Kaya, lagi kong ipapaalala na huwag kayong makakalimot pag Sunday. Napakasarap kaya umawit. Kahit sabihin natin ilan lang tayo, di ba? Hindi naman basihan kung ilang Ang dami, tayo hindi. sa Panginoon. Ang importante kayo mismo sa inyong puso, sa inyong isip. Alam niyo kung bakit narito kayo sa church. Amen? Amen. Kaya ngayong umaga, welcome natin ang bawat family. Amen? Siyempre, palapakan natin ang una ang Ignacio family. Hallelujah! At siyempre, ang Capio family. Salvado. Salvado family. Palakpakan naman natin. Yes, sir. Nagbigay ng bawat pamilya ng oras. Hallelujah, gumising ng umaga. Amen. And then, syempre, ang Peñalosa family. Palakpakan natin. Piñalosa. At syempre, si Ramram. Ramram family. At Bago, yung bagong bisita ko, pangalan. si Ben Gracia. Ben Tulfo. Hindi. Ben Gracia. Ben Gracia, palabangan. Palabangan ang may kaarawan. Syempre, hindi natin makakalimutan si Tricia. Sis Tricia, palabangan. Pinakalimutan ba ako? Pinakalimutan ba? Wala naman. Wala yun. So, ayan. Energy. Energy, no? At siyempre yung mga announcement. Sino ba ang na-bless ngayong linggo? Amen! Mag-shout na, hallelujah! Hallelujah. Amen! Parang mga ano pa, mga gutom pa. Pag-agising lang. Oo, kasi parang ang sarap din sa bayan ng ano eh. Ang sarap sa bayan ng panahon, kung pwede lang, di ba? Pero hindi pwede Sunday ngayon. Kaya paglabanan natin yan. Okay, kailangan manaig pa rin sa atin, Panginoon. Amen? So ngayon, every
Meron kaming Bible study dito. Every Tuesday, sa family ng Ignacio. And next week naman, every Thursday naman din, sa Carpio family. Kung sino man yung gustong magpa-Bible study sa bahay, papasukin nyo ang salita ng Panginoon. Amen? Kasi pag pinapasok nyo ang salita ng Panginoon sa inyong tahanan, Blessing yun. unexpected, hindi nyo alam yung galaw na gagawin niya sa inyong tahanan, sa inyong pamilya. Grabe yun. So kung sino man yung gusto, kahit once a month, kahit once lang na sa inyong tahanan magkaroon ng Bible study, okay lang yun. Mag-ano lang kayo, magsabi lang kayo. Para naman yung aura ng bahay nyo, di ba? Sabihin natin, iba pa rin kasi pag pinapasok mo ang salita ng Panginoon doon yung mga araw na sa paligid na negative, na naririnig nyo sa kapitbahay, yung mga naririnig sa mga dumadaan. Mga negative ay tatalunin ng Oo. positive. Naghahanap ng butas siya ng mga pasukan eh. Pag ginahin itong bahay na ito, madali na ito. So kailangan nagbigyan natin ng covering, amen? So yon every Saturday naman, wala na tayong symposium eh. So yung 1 to 3 p.m., ang gagawin dapat talaga is aayusin na yung church, yung upuan, isi-set up na to. So kahapon hindi nangyari, iba nangyari. Kasi biglaan lang din, hindi namin nabasa yung announcement eh. So, gano'n yung mangyayari, 1 to 3 p.m., naayusin na itong set up. Tapos, 3 p.m. to 4, start na tayo ng prayer bread. And then after nun, 4 p.m. onwards is yung practice na natin for Sunday service, nagbubulol pa eh. So yan. And then, ito na, Sunday service, excited ba kayo? Dapat excited tayo every Sunday. Amen. Dapat yung ano natin, presensya natin, makikita mo yung magalakan. Hindi yung parang pagod na pagod eh, no? Nagbuwit pa naman ng Sabado ng gabi. So pagising ng Sunday, hindi na nagising ng maaga. Oo, wala na energy. Kailangan pag Saturday, matulog na kayo ng maaga. Ilaan nyo na yung araw na yan, yung gabi na yan ng Saturday. Para pagdating ng Sunday morning, hindi na kayo yung yung pipikit-pikit pa. Ay, may ano pa ako, may 10 minutes. Pag tingin may 5 minutes, kahit 1 minute, hindi pinapatawad eh. Kasi ang sarap naman talaga pumikit eh, no? Lalo na walang pasok, pero may pasok tayo sa church. Kaya, yun lang. And then, lagi nating i-remind from Monday, ang buong linggo yan, huwag tayo magpapadaig sa emosyon natin. Kasi sa panahon ngayon, dinadali talaga eh, lalo yung mga kabataan, nagkakaroon na sila ng mga kung ano-anong iniisip eh. Napapagod, may word na sila na na-stress ako. Tsaka yung lagi ka narinig sa mga kabataan ng boring. Oo, yung boring. Sabi, no? O ganun. So, Pag hindi hawak yung cellphone, boring. So, syempre, narito tayo bilang parents, bilang mas nakakatanda. I-guide natin sila pag wala silang gagawin. Kasi yun yung napapansin ko sa kabataan. Kahit sa mga anak ko, may ganung moment sila eh. So, ginagawa ko, Palo. paano? Ang lupit. Hindi naman. Kausapin, tapos palo. Pinadala namin sa palo. Parang yung isa dito na palo. Napalo. Alam mo bakit pinapalo? Kasi love kayo ni Mommy and Daddy. Oo. Kasi at the end, marirealize nyo yan pag Paglaki nyo, no? paglaki nyo. Pero actually, hindi pa maintindihan ng bata pag pinalo sila eh. So, tayo yung nakakaintindi ng magulang, gawin natin, tapos hayaan natin silang ma-realize yung paglaki nila. Oo, marirealize nyo. Oo nga, no? Siguro kung hindi ganun ginawa sa akin ng parents ko, ano na kaya ako ngayon? Ano kayang meron ako ngayon? Anong attitude? Unang-una kasi dyan, attitude mo eh. Behavior mo eh. Yan yung una eh. Kasi kahit sabihin mo mabait ka pero yung behavior mo, may ganun eh, mabait pero may behavior na hindi maganda, may tinatago. So, Kakay mo na. sa bahay pa lang, yun nga, yung mga bata, yung mga youth, i-guide natin yung mga yan. Kasi sa panahon ngayon, marami na sila napapanood sa social media na hindi maganda, na, kahit sa mga TV. So, pag na ganun, sabihan yan, yung palabas na yan, or yung commercial na yan, ganito yan, ganyan yan. So, yun na yung paalala ko kasi marami, kahit sa mga customer ko, kasama nila, anak nila, imagine mo, kasi laki ni mga 3, 4, angal na. Ano ba yan, mama? Nasama mo ko dito, ang tagal-tagal naman. Wow! Ano na yung mga anak, mga kabataan, sabi ko, yung nanay, ano nangyayari, parang ano na lang, yung nanay yung ano ba, anak, wala naman ako sinabi sa'yo na sumama ka. Hindi, mama eh. Hindi, sinama
meron ngayon, may mga gadget. Gawin mo sa akin yan. Pwede naman yun. Mahal. Pagbibigyan mo sila, pero Hindi, gagayad mo sila. pagbibigyan. Gagayad mo sila kasi hindi naman pwede, wala silang alam. Di ba mas ano yun, ang ano nila na hindi nila alam yung ano nangyayari. Malalaman din nila paglaki nila. Natakot sila humawak ng ganito. Kailangan, isabay mo rin sila kahit konti, pero may guidance. Bibigyan mo sila ng guidance. Amen? Amen. So, ayan na. So, tatawagan na natin ang magbibigay ng Paghahamon paghahamon. sa ating pagbibigay at pagsusoli. Kaiba yan eh, pagbibigay at pagsusoli. Oo. Magkaiba yun kasi karamihan ang sinasabi, pagbibigay. Iba yung pagbibigay, At pagsusoli. pagsusoli. Amen? So, tinatawagan natin ang Pastora Charmy Lara Ignacio. Palakpakan natin! Ano ba? Kasama ko ni Yung nakabarong yan ah. Nakabarong. Ayan, good morning sa lahat. Atin na po ihanda ang ating mga sobre. At tayo magsasauli ng ating 10% sa Diyos. At magbibigay mula sa ating puso at hindi na pipilitan. Sapagkat nagagalak ang Panginoon sa mga taong masayang nagbibigay. Hallelujah. So, basahin natin. Habang nagre-ready kayo, sulat niyo po yung pangalan niyo sa sobre. Huwag niyo pong kalimutan. Pangalan at kung tithes or offering po yung inyong binibigay. Sapagkat pinagpipray po namin ang mga nagbibigay na mas lalo pang pagpalain ng Panginoon. Na ang kanyang mga ari-arian, relationship o ano pa man ay hindi papasok ng kaaway. No? Dinadaan po natin yun sa ating basket. At basa po tayo sa Mark 11 verse 24. Sa lahat po na may mga Biblia, buksan niyo po ang inyong mga Biblia para makibasa po sa atin. Para malaman niyo po na ito ay tunay na salita ng Diyos, itong ating binabasa. Hindi po nag-iimbento si Pastora o si Pastor sa mga sinasabi namin dito, kundi ito ay nasa Biblia. Nakalimbag, nakasulat. So, Matthew 11 verse 24. Okay, ang sabi dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin. Kayo ba ay humihiling sa Diyos? Kayo ba ay humihiling? Kayo ba ay humihingi sa Diyos? Sabi dito, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Okay, may mga panalangin ba kayo ngayon na hindi pa nasagot ng Panginoon? Meron ba kayong mga panalangin na noon pa, hindi pa rin nasasagot? Tagal na Lord tagal na ng prayer ko na yan, hindi ko pa rin sagot Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit kaya hindi pa rin sinasagot ng Lord? Yung panalangin mo na yun. So kung babalikan natin ang ating... Oy, cellphone. Who's cellphone? Tinago to sa likod ng notebook. Sino? Sino ang may sala? Ikaw. Okay? Nagtataka ka ba kung bakit hindi pa rin sinasagot ni Lord yung prayer mo? Tagal na nun Ba't kaya hindi pa rin nasasagot? Okay, so babalikan natin, balik tanaw tayo nung unang nakilala mong Diyos. Okay, sabi sa Romans 3 verse 23 to 24. Okay, basa Romans 3 verse 23 to 24. Okay, ako na magbabasa. Basahin niyo lang yung mga mata. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Ngunit dahil sa kanyang kagandaang loob na walang bayad, niyang ibinigay sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila.
So noon pa man, bago pa natin tinanggap ang Panginoon, lahat tayo, di ba, bago natin tinanggap ang Panginoon, we confess our sin because tayo ay nagkasala sa Panginoon. Okay? Kaya naman, nung tinanggap na natin ang Panginoon, tayo ay pinagwalang sala ng Panginoon. Okay, nung ikaw ay may kasalanan, tinanggap mo ang Diyos, ngayon wala ka ng kasalanan. Okay. Basahin naman natin sa Romans 10, verse 9 to 10. Romans 10, verse 9 to 10. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay, nung time na ikaw ay may kasalanan, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, nanampalataya ka, ikaw ay pawalang sala, at ikaw ngayon ay ligtas na. Saan? Sa impyerno. Amen. Okay? Meron na tayong bridge papunta kay sa langit. Sa pamamagitan nino? Ni Jesus Christ. Okay. Sabi sa 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. So we are deciding from our heart, hindi lamang ito mula sa ating bibig na nagsasalita na tinanggap natin ng Diyos, kundi ito'y mula sa ating puso. Sumampalataya tayo kay Jesus na tayo ay siyang ating Savior. Okay? Amen. Sabi dito, sa pamagitan ng kanyang puso, gayon ay itinuring na matuwid ng Diyos. Okay, tinuring ka ng matuwid ng Diyos. Nagpapahayag na man siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas siya. Okay? Okay, tinanggap natin ang Panginoon. Walang sala ka, nagkasala ka, tinanggap mo si Jesus, napawalang sala ka, naligtas ka, meron ka ng pagkakataon puro para pumunta sa langit. Okay? At ikaw ay bago nang nilalang sa 2 Corinthians 5 verse 17. 2 Corinthians 5 verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, kayo ba nakipag-isa na kayo? Amen. Amen. Lahat tayo dito. Isa na siyang bagong nilalang. Ibig sabihin, bagong nilalang ka na tinanggap mo na si Jesus. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, sino ka ba nung time na hindi mo pa kilala si Jesus? Noong di mo pa kilala si Jesus, ano bang lumalabas sa bibig mo? Anong ginagawa mo? Nung nakilala mo na si Jesus, kailangan nakikita mo na-differentiate mo na iba ka na. Parang dati, eto ako Nung nakilala ko si Jesus, naging ganito ako Because you are creating new selves. You are new creation na ng Panginoon na tinanggap mo ang Diyos. Okay? At sabi, at balik tayo dun sa sabi ko kanina. Sa sa Marcos, basahin ko ulit ang Marcos 11 verse 24, na kaya't sinabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na tanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Pero bakit hindi pa rin natin natatanggap ang panalangin natin doon? Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, nagkasala ka, sumampalataya ka, ikaw ay bago nang nilalang ngayon. Pero bakit kaya hanggang ngayon hindi pa rin natin natatanggap yung panalangin natin noon? Nakaraan pa yun, Lord bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin natanggap? Ganun Diba? Dahil ito ang kasagutan. Sa Isaiah 59 verse 1 to 2. Okay, wala sa New Testament. Sa New Testament na Bible. Sa Old Testament yun. Isaiah 59 verse 1 to 2. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka.
siya'y hindi bingi. Okay? Ang Diyos ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Sabi sa verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo. Kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Okay? Amen. Ang pagkakasala natin, the sin, yun yung nagpapahiwalay sa atin, sa Diyos. Kaya nga sabi ko, inapaalala ko nung una, nung umpisa na tinanggap natin ang Panginoon Jesus. Ikaw ay makasalanan. Ngunit, sabi ng Panginoong Jesus sa pamamagitan niya, ikaw ay napawalang sala nung tinanggap mo si Jesus. Amen. Wala ka ng kasalanan, pero bakit bumabalik ka pa rin doon? Bakit parang nakakalimutan mo ata yung sinabi sa'yo ng Lord na wala ka ng kasalanan? Binago ka na niya. You are a new creation. Dapat bago na rin ang lumalabas sa bibig mo. Amen. Dapat bago na rin yung attitude mo. Amen. Dapat bago na rin ang galawan mo. Bakit? Dahil simula na tinanggap mo si Jesus, nakatato na dyan sa noon nyo si Jesus. Amen. Lahat ng nakikita sa inyo, lahat lalabas kayo dyan sa church, makikita sa inyo si Jesus. Pero kung hindi nyo babaguhin ang sarili nyo, you cannot receive the blessing from the Lord. Hindi biniyang Diyos. Pero hindi kanya pakikinggan dahil sa mga kasalanan, patuloy mo pa rin ginagawa. Gusto mo ba yun? Gusto ba natin yun? Pero isa lang ang sinabi ng Panginoon. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan na nagagawa mo. God is so graceful. God is so merciful to you and us. To me. Hindi ka niya pababayaan dyan. Hindi ka niya pababayaang malugmok dyan. Mahirap umalis. Mahirap. Lalo na kung nakasanayan mo na. Nature. Lalo na kung yan na yung nagiging routine ng buhay mo. Mahirap. Pero kasama mo na ngayon si Jesus. Dapat siya na ang sentro ng buhay mo ngayon. Amen. Sapagkat sabi ng Panginoon sa Matthew 6 verse 33. Basahin natin. Sa may New Testament na dyan. Matthew 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Okay, kung bibigyan natin, if God is our first in our lives, sabi ng Panginoon, at mamumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi lang ibibigay pinansyal. Hindi lang ibibigay yung para healthy ka. Ibibigay niya lahat. Tandaan mo, nung simula na tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, hindi lang ikaw yung naligtas. Sabi sa Acts 16 verse 31, hanapin natin, Acts 16 verse 31. Ang kalooban ng Diyos hindi lang para sa iyo. Kala mo mag-isa ka lang a-attend? Kala mo para lang sa iyo yan? Kala mo dahil ikaw lang yung nakakarinig para lang sa iyo? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, sa Gawa, Acts 16 verse 31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Sumampalataya ka ba? Amen. At maililigtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. Tignan niyo yung pangako ng Diyos. Hindi lang ikaw yung, kala mo nakikinig ka lang dito. Kala mo, si Jesus nasa iyo lang. No. He will save you in your household. Pamilya mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, kapamilya mo, buong kamag-anak, kala mo, nakaupo ka lang dyan. One
Sumusunod ako sa Diyos. Nagbibigay ako ng tithes ko. Nung wala namang magsasabi sa akin, ba't mo binibigay? Hindi ko pag-aanong nauunawaan, pero bakit ako obligado? Bakit ako convicted? Kasi sabi ng Diyos eh, Amen. kapag ka nanampalataya ako, sumampalataya ako, hindi lang ako yung maliligtas. Buong sambahayan. At one of my testimony, ang naglingkod sa Panginoon, ako, Kuya Rico, yung puso kong kapatid, 4 po kami. Yung tatay ko, Sagrado Katoliko. Yung nanay ko, Sagrado Katoliko. Hindi nga lang Katoliko eh. Ano ba yung sa may probinsya? Yung ano? Yung may parang black magic na ano yun? Ano ba yan? Nakalimutan ko eh. Sino yung meron lalaki? Parang umulutang daw or what? Ganon. MP, ano? RPM, ano sa mga ganon? Meron silang mga ganon. Paglipay, parang gano'n. Hindi eh. Hindi pa, mas malupit pa Mas doon. malupit pa dun eh. Yun talaga yung inaano nila eh. Mga may pang May mga, power. oo, may mga power na ganun. Talagang sagrado sila doon, hindi sila Nakalimutan ko na yung pangalan. Oo. Pero nagtiwala kami sa Diyos. Nag-throwback nga si Pastor Jeff ng mga picture namin ng Word of Life noon. Nasa Kainito pa kami, ang dami mga youth. Bata pa ako. I was Parang ano 11 ito, years parang old. sila pa si Nikki. O parang hindi, parang akong Jay. Parang si 12, Nikki, ganyan. Ah, Kalain ganyan mo na ba? Kalain mo ba? Nakakatayo ko dito. Jay lang ako. Halos wala akong ministry. Doon lang ako sama-sama. May kita mo sa TV, mukha lang akong ewan, sama-sama lang. Pero ngayon, pastora, nagsasalita sa Pakita natin. Pinakita. Hindi na ano, di ba? At ngayon po, yung mama ko po, nag-church na sa GIL at dun sa church ng aking brother. Pastor na po yung brother ko ngayon. Kaya naman, kung ikaw bata ka, akala mo wala kang magagawa. Akala mo pakinig-kinig ka lang, walang gagawin sa iyo yung Diyos. Pero simulan mong sumampalataya sa Panginoon. Ang iyong mga panalangin, tutuparin niya. 2,000 na yan. Dahil naniwala ka na may Diyos na nakarinig ng hinangin mo, nang nakakita ng mga pagtangis mo. 1,010 yan. Diniyan. Kala kong puti ko dun eh. Kala kong ganda ko. Sorry. Ako si Dian. Dian. So yan po yung mga kabatang. Di ko akalain eh. 2010. Ilang taon na? Tagal na. Tandaan mo, gagamitin ka ng Lord sa pamilya mo. Hindi mo kasama ngayon yung lola mo, yung lolo mo, na refuse, ayaw niyang tumanggap na salita ng Diyos. Tandaan mo na kapag sumampalataya ka, kapag naniwala ka na may Diyos, si Heso Kristo, ililigtas niya ang buong sambahayan. At tandaan mo, yung meron, yung kaligtasan ka na meron ngayon, it will flow to your generation. Grabe yan. So mga youth, panoorin nyo. Ganyan ang mga gagawin nyo. O yung mga youth back 2010, 2010 yan. kami yung mga youth noon. 2010, kami yung mga youth noon na gumaganyan. Sa circle yan, sa circle. Oh my goodness. Walang arte-arte, di ba? Wala. Sampa! Ayan o, naka-ano ko. Naka-green. Kuya Patrick. Grabe, naghubaran talaga sila. Oh. Pahabaan ng damit. Pahabaan ng Yan damit. ang ubod, no? Nakabrip na. Ayaw, ay magpatalo. Ayan ako. Nasa shell pa ako nagtatrabaho niya. Supervisor. Ay, si Bishop Ricky nasa gilid. Pwede ko. Saka pogi.
nakita mo din yung mga dating kasali dyan kung nasaan na sila ngayon. Diba? Sino yung mga nagpatuloy? Sino yung nawala? Hello! Good morning! Ay, si Papo. Tita, may kasama sila? Hi! Hello! Ay! Good Welcome! morning po! Pasok, pasok! O, Ashley, papasukin nyo. Morning! Welcome! Pasok dito po! Ayayin mo! Asa si Charm dyan? Nawala mo na. Kita-kita. Ako lang naman na nakaniyan. Alam mo nag-ampun Hindi mo sasagasaan sa kalsada yan. Hindi mo sasagasaan. Saka niya yun eh. Alam mo bakit kami nabili sa akin ng nanay ito? Neon green. Orange. Hindi ko alam kung bakit naputi ko siguro. Ikaw yan, Ate Charm, naka-green. Ako lang yung nag-neon green. Orange. 2010. 2010. So yan. Lahat na nakita nyo na yung mga ito. Tinanong nga ni Pastor Jeff, nasa na kaya sila? Nasaan na yung iba dyan? Yung iba dyan, nagpastor na. Yung iba, nagpatuloy. Yung iba, nawala. Yung iba, naging iglesia ni Cristo. So nasa na kaya sila? Nagkagulo-gulo na yung iba. Pero, itong nakatayo sa harapan nyo ngayon, pastoran na. Sabi niya yung naka-neon green. Hindi na naka-neon. Pastoran pa lang. Nakikita lang ngayon. Ang dilim ko doon. No, ang dilim ko doon. Liwanag lang. Oo, nagliwanag na ang buhay. Amen? So sabi ko nga, simula nung when you confess your sin to the Lord, okay? Naligtas ka mula sa pagkakasala. Naligtas ka. Okay? Napawalang sala. Okay? Makita niyo yung mga pagkakaiba, ha? Nagkasala, niligtas ng Panginoon, napawalang sala ka na. You are now a new creation. Okay? At hindi po yan, bigla na lang binigay ni Lord. Bago na. Intentionally, you need to be a new creation. Bakit? Simula nung tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo. May tatak ka na dito, oh. May tatak ka na. Nakalagay Jesus Christ. Kasi bawat galaw mo, lalabas ka sa church na to, titignan ka nila. Kasama mo na lagi ang Diyos. Sa bawat galaw mo. Kaya naman, kung ikaw ay new creation, baguhin mo na yung lahat ng lumalabas sa bibig mo na hindi sa Diyos. Baguhin mo yung galaw na hindi sa Diyos. Baguhin mo yung mga attitude mo na hindi sa Diyos. Oh my goodness! Munti ka. Huwag tumakbo, ha? Dahan-dahan lang. Huwag tumakbo. Huwag tumakbo. Kayo lang ba? Nandun ba? Okay. So yan, sabi ko nga, tayo ay nagsasaoli sa Diyos. Okay, bigay po ninyo yung ano, ha? Tayo sa opening ka na, ano? Tayo ay nagsasaoli sa Diyos. Dalhin natin ang ating ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Hindi po yan natin ibinibigay. Tayo po ay nagsasaoli sa Diyos. Dahil kung hindi ka magsasaoli, nagnanakaw ka. Sino gusto masabihan magnanakaw? Sabi sa Malakay 3 verse 8, pinagnanakawan niyo ako. Sabi ng Panginoon. Kaya naman matuto tayong magbalik sa Diyos. Sapagkat sabi niya,
Kapag ibinalik mo yan, subukin nyo siya. Ito lang yung verse na may nakalagay na subukin nyo ang Diyos, walang ibang verse. Sa Bible natin. Kundi, yun lang. Bubuksan ng Diyos ang duruangan ng langit. Mga palan. Bubuksan ng Diyos ang duruangan ng langit at ibubusa yung pagpapala. At tayo ay dapat magbigay ayon mula sa ating puso at hindi napipilitan. Wala pong pilitan dito dahil ang lahat ng bagay ay sa Diyos. At ito ay gagawin mo ang iyong mga panalangin. Masasagot na ng Diyos. Yung mga dati mong panalangin, sasagutin ng Panginoon yan. Nang di mo akala mo yung panalangin mo ganito eh. Pero gagantuhin ng Lord. It will open the doors of heaven. It will open the windows of heaven para sa'yo. At para sa sambahayan mo. Hindi lang para sa'yo. Kaya naman taas po natin ang ating mga soba. Tayo po tayo na. Tayo. Tumayo. Okay, tayo manalangin. Let's confess our sin before you pray. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Upang mawala yung boundaries or mawala yung harang para yung pagpapala ay ma-receive mo na. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Kung may mga nasasabi ako hindi maganda na hindi ka lugod-lugod sa'yo. Kung meron akong nagagawa, kamay ko, pa ako, na hindi ka dapat sa'yo, ay patawarin mo. Humihingi ako ng kapatawarin. Make me a new creation, Lord God. Baguhin mo ako, Panginoon. Holy Spirit, come with me. Holy Spirit, convict me. Every time na magkakasala ako, Lord God, patawarin mo. Panginoon, kami, Panginoon, humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng nagawa namin kasalanan. Sapagkat sabi mo nga sa Isaiah 59 verse 2, 1-2, na ikaw ang Panginoon at nakakadinig, hindi bingi sa lahat ng aming mga panalangin. Ngunit kung kami nagkakasala, ito ay nagpapalayo sa amin sa iyo, Diyos. Panginoon, humihingi kami ng tawad. At Panginoon, hinihiling namin ngayon ang aming mga panalangin. Hinihingi namin sa iyo, Diyos. Hindi namin hiningi sa ate namin, sa nanay namin, sa lola namin, o kanino pa man. Hinihingi namin sa iyo ngayon, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ng buhay namin at lahat ng mundong ito, Panginoon. Ikaw ang makagagawa ng miracle sa buhay namin. Ikaw ang mga pagbabago ng aming puso at isip. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin mula sa aming pamilya. Iligtas mo ang mga di paligtas. Nanay, tatay, kapatid, kamag-anakan, Panginoon. Iligtas mo sapagkat ang iyong pangako kapag kami ay naniwala at sumampalataya sa iyo, buong sambayanan namin ay maliligtas, Panginoon. At hindi lang yun, ang pagpapala na tatanggapin namin ay magpo-flow, Lord God, ng siksik, liglig at aapaw pa, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, manguna ka sa amin. Pagharian mo ang puso namin, isip, Panginoon. Ipaalala mo sa amin na ikay kasama namin sa bawat lakad namin, sa bawat bibigkasin ng aming mga bibig. Pagbuka nito, kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat. Sabihin mo,
So, Thank you, God. That we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Thank you, Good Jesus. measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Nagbigay, pagbigay. Give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. ayon naman ng bonus. At tinatawagan na natin ang ating pastor, John Francis Capio, para magatid sa atin ng banal na salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sige po, upo na po tayo lahat. Relax. Mag-retouch. Uminom ng tubig. Para pa nagsimula na tayong magbahagi ng salita ng Diyos. Relax na kayo. Huwag naman sobrang relax. Baka nakatulog na. Mahilap na, no? Dahil napaka-importante na makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, ang iyong kaluluwa, ang iyong spirito ay nabubuhay. Ito naniniwala ko, ang taong hindi nakapagsisimba, hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, patay. Spiritual. Tandaan niyo, mayroong tinatawag na physical death at mayroong tinatawag na spiritual death. Ang physical death ay yung katawan nating lupa ay mabubulok. Lahat tayo darating dyan. Sino hindi mamamatay dito? Taas kamay! Diba? Kasi meron naman tayong buhay na walang hanggan. Amen? Pero ang ating physical na katawan ay temporary lang. Ito ay bigay ng Diyos. At anytime, pwede niya itong kunin. Sapagkat itong buhay na ito ay hiram. Sabihin mo sa katibi mo, hiram. Hiniram mo lang yan. Pag ang isang bagay ba hiniram mo, siyempre, isasoli mo, di ba? Kahit anong mangyari, isasoli mo. Pag di mo sinoli, ang tawag doon, pag nanakaw. Hiniram mo lang, di mo sinoli. Ang tawag doon, stop. Hallelujah. Sige, handa na kayo makinig ng salita ng Diyos. Sisimulan ko na to. Napakaganda ng mensahe ngayon. Nagmumula sa ating Diyos Ama na sa langit. Let's bow our heads and close our eyes and let's pray. Thank you, God, Father in heaven. In Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit, move mightily in our hearts and our mind. Ano mang distraction, I rebuke in Jesus' name. Pag akin ang ibinigay ang salita ng Diyos sa bawat isa, ay bigyan mo ng pangunawa, isip sa puso, wisdom, knowledge, and understanding to understand. Maunawaan ang iyong banal na salita. Sapagkat maraming nakikinig ng iyong salita, hindi nauunawaan. Lord, bigyan mo kami ng pangunawa na nagmumula sa iyo, hindi nagmumula sa kahit sinong tao o sino mang mga scientist o anumang mga bagay na nagpapaliwanag ng Biblia. Nais namin maunawaan ang Bible mula sa iyo, Panginoon. Ito ang aming maunawaan, Lord God. And we rebuke all the distraction, anumang mga bagay na makakadistract sa aming pakikinig ay aming sinasawata sa pangalan ni Jesus. At kami po ay makikinig at kami po ay magpo-focus sapagkat ang salita mo ay buhay at ang nakikinig ng iyong salita ay may pagpapala. Kaya kami nandito sapagkat ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito.
ikaw ang may gawa ng lahat ng bagay sa aming buhay. Sinusuko namin ang araw na ito sa iyo, Panginoon. This day is your day, and we worship you, we glorify you, Lord God, by singing songs, dancing, and listening to your holy word. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Okay. Ayan. So kanina ay nagkantahan pa lang ay talagang sayawan dito.